Hi! Hello, everyone! Happy, beautiful day today. Everyone, dito tayo sa kusina ng senior citizen na mahilig mag-experiment. Tuwang-tuwa ako ngayon, nagmura ang kamatis, no? Okay, so ngayong hapon, hindi ako makapaniwala. Itong nabili kong kamatis, so imagine this, ganito nakadami. Yun nung January to February, no? Yung isang piraso nito pag binili ko ay 10 piso. Ito lahat-lahat ay 10 piso. So tuwang-tuwa ako kasi mura ang kamatis. Now, paano kaya para magkaroon ako ng kamatis every day, no? Na hindi na kailangan mo malingki. So ang gagawin ko, kasi kita mo ang ganda, no? Red na red, no? Ngayon, ang gagawin ko, mag-preserve ako ng kamatis. No, iba-iba ang pag-preserve ng kamatis. Pwede ito na gawin natin na halimbawa ay yung parang pickles, naka-sterilize na bote o naka-pasteurize, no, lahat yan. And then, ma-preserve natin ng medyo matagal at mayroon tayong ilalagay na kamatis o kaya bawang or whatever, no? Pero this time, ay subukan kong gumawa ng preserve na kamatis na through air fryer, no? Okay. So, excited ako na ano ang result nito kung ma-preserve ko ito na after ma-dry ito, no, ay pwede natin ilagay sa refrigerator. Tara, samahan niyo ako. So, ito ang kamatis, how wonderful. Malalaki, no? Now, sa iba ito, ang kilo nito is 18 pesos, no? Sa iba is 30, and then, pero dito sa amin is 40 pesos, okay? So, ang gagawin ko, no, itong kamatis na ito, ay slice natin itong kamatis. No? Slice, and then, dahil very juicy, no? Kung isama natin yung kanyang seeds, no? So, ang gagawin ko dito, tanggalin ko yung seeds, no? Para ma-dry ko yung itong kamatis na ganyan lang. So, slice ko lang, ibuka, no? Tapos, tanggalin ko lang ang kanyang seeds. Okay. So, magiging ganito na siya, no? And then, kasi i-dry natin sa air fryer, no? Or sa, yes, ilagay ko muna dito sa aking pan. Okay? So, slice, tapos ay tanggalin ang seeds. Ganun lang ang gagawin ko para everyday ay mayroon tayong supply ng kamatis, no? Pwede tayong mag-gisa, pwede tayong mag-gisa ng itlog sa umaga, no? So, mayroon ka rin na supply ng kamatis daily. Tanggalin natin itong sa puno niya, no? Ayan. So, para medyo ma-expose siya pag dry, no? Ay naka-flatten siyang ganito. So, lahat yan ay slice natin. Then, tanggalin dito ang kanyang pinanggalingan ng stem, no? And slice. Dalawang slice lang para lang ma-expose ito sa ating fryer or air fryer, no? And then, tanggalin. Yan ang tunay na tomato. Very simple. Experiment nga ito no? Kaya pwede tayong magkaroon ng kamatis daily kahit hindi tayo pupunta sa market, no? Okay. Kasi ang sunod natin dito na i-preserve, no, ay sibuyas. Pag nagmura ang sibuyas, no, ay gawa naman tayo ng na-preserve na sibuyas sa ating refrigerator. Okay, very simple, very beautiful. See? Red na red. Fresh na fresh. So, tanggalin natin itong pinanggalingan ng stem, no? And cut half, and then remove the seeds. Very simple. And then, lagay natin ito sa ating fryer.
Oh, marami na. Tuwa ko, 10 piso lang ito lahat, no? Eh, nung time na nagmahal ang kamatis, no? Ay medyo nagtipid tayo sa paggamit ng kamatis. But this time, at ang kamatis po, no, ay maraming health benefits. Hindi ko na kailangan isa-isahin pa kasi sa mga niluluto natin ay laging may kamatis. So, nandoon yung health benefits. Google po ninyo. Kaya dito, slice natin lahat yan. No? Mabilis lang at madali lang gawin. Ayan, at marami na tayo na slice. So magiging 2 batch ng ating dryer. Ito, ang una nating ilalagay sa ating air fryer. Okay? Quarter. Ayan, tapos na yung mga more or less 10 minutes. Tingnan natin ang ating tomato. Wow! Tamang-tama! So, this is done. Tanggalin na natin. Cute. Ayan ang ating first batch. Alisin natin dito sa ating air fryer. Wow! Nice! Tanggalin natin sa ating baking pan. Wow! At ito po ay ipalamigin natin, no? Okay. Ilagay natin dito. Ganito ang aking way of preserving our tomato. Maglagay ako ng tissue. Tanggalin ko na aking gloves. And then, balance natin para lahat ay makover ng tissue. Table tissue, towel. At i-transfer natin dito para, oh, ang ganda. Hindi siya dry na dry, ha? At i-arrange natin dito para to cool it off, para lumamig. At wag muna natin i-cover. Wow! Pwede nang ilagay sa pizza pie. Pwede nang ilagay sa sweet and sour. Pwede natin, pag nagisa, halimbawa, no, pwede na ito. See this? Ganda. That's it. Nice. Okay, maglagay ako ngayon dito ulit ng aking second batch na ito. No, so, arrange natin. Nice. Wow, may malalaki. So, everyday, masaya. Masaya ang lola. Masaya ang senior.
Kasi kung kailangan natin ng tomato, it's always available in our refrigerator. Later on, pag na preserve natin ito, malagay natin sa maayos na ating lagayan. No? So, everyday mayroon tayong tomato, source of vitamin C. Okay? Tapos ito ay ilagay natin dito ulit para easier to get it back. No? Nag-gloves po ako kasi medyo mainit. Okay. And then, balik natin sa ating air fryer. Flip. Back. There. Ayan, at ito na po yung ating second batch. Oh, wonderful, amazing, nice. Para kang nag-ihaw ng kamatis. Ang ganda-ganda. See this? So, isa-isahin natin ilagay sa ating lagayan. Dito po sa ating Tupperware. At ito po ay ipalamigin natin. Hindi pwedeng i-close ang ating Tupperware until it is cool, no? So alisin natin dito. Oh, ang ganda-ganda. Nice. So, lahat ng na-slice natin, no, ay bali 2 beses natin na dry sa ating air fryer. Pero mainit-init pa, so let us cool it off. Ayan. Ang ganda. Shiny. Not too dry. Hindi naman pwedeng parang sunog, no? Kundi ang katamtaman lang, tama lang, no? More or less 10 minutes. The most is 15 minutes. Nice. Nicely done. See? Napanatili niya kanyang pagka-juicy. Look at this. Ang ganda. Medyo mainit-init pa. Magkuha tayo dito ng malamig. Yung medyo malamig na, yung first batch. Ito po yun. Sarap po. Grabe. Pwede palang kainin, no? Masarap kasi hindi siya masyadong maasim at hindi kasi siya sunog, fresh na fresh pa. Ang ganda. Pwedeng kainin. Yung ganito lang. Kahit wala siyang asin. See this? Oh? Ito medyo mainit-init pa. At saka, matatanggal po yung kanyang balat dito. Oh? Look at this. See? Natatanggal ang balat. At pwedeng kainin, parang prutas lang. Masaya. Maganda po. Try nyo. Na medyo mainit pa, kaya hindi natin pwede ilagay sa, hindi natin pwedeng takpan, no? Takpan natin pag medyo cool na siya ng konti.
Tapos, pwede natin malagay sa refrigerator. Look at this. Ayan, ang ganda. Try nyo. And then, everyday, pag ito'y napuno, no? Siguro more or less ay 2 linggo na ito na pwede namin gamitin, no? Sa kahit saan na luto na mayroon kailangan ng kamatis, no? Sa sinigang, sa pinaksiw, o kaya sa sinabawan na isda, no? O kahit saan, pwede sa salad, no? See this? Try po ninyo, maganda, at masarap pala kainin. Ang pag-preserve ko, iba-iba ang pag-preserve ng kamatis. But this is one of the ways how to preserve it in our refrigerator. So, pag malamig na, okay, takpan natin. Ito, malamig na. Pwede nang takpan at ilagay sa ating refrigerator. Okay, that's it. Wow. Pagka maraming kamatis, ay magtago po tayo sa ating refrigerator para sa ating mga lutuan. Mga lutuin ng mga ulam. Bye! Thank you for watching my vlog. And next time around, pag nagmura yung sibuyas, watch it out. Magkaroon din ako ng pag-preserve ng sibuyas sa ating refrigerator. Thank you so much for watching my vlog dito sa aking YouTube channel na sa kusina ng senior citizen na mahilig mag-experiment. God bless us all. See you in my next video. Ang preserved na kamatis. Wow. God bless us all.